Baliwat mo ba? Ito di ba, naplatan. Ang ginawa na mga tropa, tama yan. Ang tawag niyan mga tropa, early warning device. Kapag nasiraan kayo mga tropa, tama ginagawa nila. Yun yung sasakyan. At ito, ang tinatawag na early warning device. Ito, ang early warning device. Kasi yung dalawa na yan, cone na yan. Ito yung early warning device. Pero yan, dahil merong early warning device na rin yung cone na yan. Bali mga tropa, sa pagkataong yan mga tropa, dumating na yung gulong mga katropa na aming hinintay para ibalik mga tropa. Actually mga tropa, around 3 o'clock in the morning na yan mga tropa. Because we've just waiting for the tire which debris going to vulcanizing shop. And of that moment mga katropa, nadala na nila ang gulong. Which is yan na yung replacement mga katropa from the exploded tire. Kaya kung nakita nyo mga tropa, binabalik na namin yung gulong na ipinalit nila mula sa sumabog na gulong mga katropa na 2 piraso. At 2 bagong gulong din yan mga katropa. Na bagong bago mga katropa at hindi yan recap. At ang kagandahan dyan sa gulong na yan mga tropa ay tubeless na yan mga katropa. Kaya kung nakita nyo mga tropa, ginagawa ko na paghigpitin ang mga nut. At baka mamaya mga tropa, tatanungin nyo kung nasaan ang driver niyang dump truck na yan mga tropa. Actually mga tropa, yung driver ng dump truck na yan mga tropa ay namaga yung kanyang kamay mga tropa. Kaya hindi siya pwedeng gumalaw, kundi ang gagawin niya lang is ang imaniho ang dump truck. Dahil namamaga yung kabilang kamay niya mga katropa at hindi masyadong makahawak ng tie wrench. Kaya kung nakita nyo mga katropa, ako ang humalili sa kung ano man dapat gawin ng driver. At dahil sabi ko nga namaga yung kanyang kamay, kaya kailangan ako ang hahalili sa kanya. At ang ginagawa ko dyan mga tropa ay hinigpitan at nirescue ko yan mga katropa. Kung tutuusin at kung iisipin mga tropa, yung gulong na yan mga tropa, 2 hours mahigit namin yan hinintay mga katropa. Ganon katagal bago yan dumating. Kasi unang-una mga tropa, naghanap pa sila kung saan sila pwede magpa-vulcanize mga tropa. At nagpa-vulcanize sila sa mismong Alabang na mga katropa. Kasi nung umalis sila mga tropa, wala ako dyan sa kanila mga katropa, kundi andun ako mga tropa sa jack mismo mga katropa. Para mas lalo pang iangat mga katropa ang axle ng sasakyan o yung kanyang I-beam. Pagka mamaya mga tropa, nagtaka kayo, axle tapos nagiging I-beam. Well, ganito ba yan mga tropa? May iba kasi na hindi nakakaintindi kung ano ang axle at kung ano ang I-beam. Although pareho lang ang mga yan mga tropa. Ang I-beam at ang axle. Iniba-iba lang nila ang tawag. Pero yung dalawa na yan mga tropa, pareho yan ang purpose. I-beam at axle. Nagiging axle yan mga tropa dahil sa differential mga katropa. At nagiging I-beam yan mga tropa dahil wala siyang differential mga tropa. Pero same purpose pa rin sila mga tropa. Pinapaikot nila ang gulong mga katropa. At kapag I-beam naman mga katropa, tandaan nyo, walang differential yon mga katropa. At nagiging axle yan dahil sa gear mga katropa. Pero ang purpose nila mga tropa ay iisa, kundi ang paikutin ang gulong. Kumbaga sa engineering terminology mga tropa ay passive at active. Pero pareho silang purpose mga katropa, ang paikutin ang gulong. At kung nakita nyo mga tropa, inisa-isa ko talaga yan mga katropa. Kasi hindi pwede na hindi yan isa-isahin mga tropa. Pero sa umpisa niyan mga tropa, kinakailangan magkaharap muna mga katropa. Ang higpitan yung unang-una para magpantayan mga tropa. Hanggang sa mahigpitan nyo lahat yan mga katropa. Huwag nyo hayaan na may maluwag dyan mga katropa. Kasi isa yan sa cause kung bakit lumuwag karamihan sa mga nut dyan. Ika nga mga katropa, this is your engineer speaking. Kaya wag nyong hayaan na may isa dyan na maluwag. Kasi magdamay-damay na yan lahat mga katropa. Luluwag yan at may tendency na mauuna ang gulong kisa sa truck kasi natanggal na.
Yan at ganyan ang tamang paghigpit niyan mga katropa. Tandaan nyo ha, yan at ganyan ang tamang paghigpit niyan mga katropa. Kinakailangan lahat yan equal, lahat yan mahigpit. Kinakailangan walang maluwag. So ngayon mga katropa, alam nyo na kung paano yan higpitan mga katropa. Kung sakaling dating man na may sasakyan na ganyan mga katropa, alam nyo na kung paano nyo siya i-assist. Wag nyong hayaan na may isa dyan na maluwag. Kinakailangan mga tropa, lahat yan equal. Lahat yan mahigpit. Para hindi luluwag lahat ng mga nut dyan mga katropa at matanggal mauuna pa ang gulong kisa sa truck. Tinuturo ko to sa inyo mga katropa para maiwasan natin ang disgrasya. Ang inosente na walang alam, madadamay pa dahil sa kapabayaan. Tandaan nyo mga katopa, sa kapabayaan at hindi yan sa katangahan. At dahil naigpitan na lahat mga katopa, ang gagawin nyong kasunod ay tanggalin na yung jack. Mga katopa, tatanggalin natin to ha. Kung nakita nyo yan, tatanggalin na natin tong jack na to. Tingnan nyo ha. Tingnan nyong maigi mga katopa kung paano ko niluwagan para mag-release galing sa height going to loop ang jack. So, good man, no to ba? So, ayan. Na ito ang buhay ng isang tracking. So, bali matwa pa, okay na. At ito yung driver, si Marlon. Ng NHE 26. Yan, damtak mo yan. So, good na yung kanilang gulong mga katopa. At yan na yun mga katopa. Ito yung pa. Ikot-ikot pa. So, ready to go na sila. Para pumantay. Ayaw mo sira na. So, yun na mga katopa. Maraming salamat sa inyong lahat at ingat kayo palagi. God bless. At dahil okay na ang kanilang sasakyan mga tropa, ready to go na sila mga tropa. At good na yung kanilang gulong mga tropa. Dahil hinigpitan na ng maayos yan. Kimali! Ingat! Red safe! At kung nakita nyo mga tropa, hindi ko talaga yan iniwan mga tropa hanggang sa matapos ang kanilang problema mga katropa. Dahil hindi ko ugali mga tropa ang mang-iwan habang may problema pa. So yun na mga tropa, maraming salamat sa inyong lahat at ingat kayo palagi. Ride safe kayo palagi mga tropa.